Magandang umaga po Pilipinas. Nandito pa rin po tayo sa Agri-Tiba-Tiba pa. And welcome po sa Mad About Koy. Last week, pinicture po natin ang story ni Doc Oy Sebastian. But today, ihimayin po natin ang kanyang Koy journey. Kasama po natin siya dito, ang ating kaibigan, Doc Oy Sebastian. Doc Oy Sebastian about koi keeping. Yan, nandito pa po kami sa magandang tahanan ng ating kaibigan si Doc Oy at napakita po natin ang kanyang mga exotic birds, reptiles, and of course, as promised, today, this episode, pag-uusapan po natin ang koi appreciation or koi experience ng ating kaibigan si Doc. Doc, Koy, kwento mo sa amin, paano itong system natin, ilang tonelada, ilang isda? This koi pond of mine, no, it's about 6 tons yan eh. Nung una kasi, ang experience ko rin, maliit dati yung biofilter ko, 3-phase lang. Nagtataka ako, bakit namamatay yung mga koi ko? Yung pala, dapat yung biofilter mo should be at least 1/2 or 1/3 of the size of the main pond. So what I did, in-increase ko yung first phase nung biofilter, nilakihan ko para lahat ng nitrates, yung mga dumi ng isda doon natatapon, yun na lang ang nililinis ko parate. Ang cycle ng motor ko dito sa main tank is usually 2.5 per hour. Kakadalawang kalahati siyang cycle per hour. Ang water change ko, it took every 10 days, nagwa-water change ako ng at least 1/4 ng water. Pero tinatapong ko muna yun sa first phase, dinidrain ko yun ang nililinis doon sa dinidrain. Totally clean out ko yung first phase nung koi pack, nung filtration system. Pero ang hindi ko ginagalaw yung second and third phase, hindi ko ginagalaw yun para hindi ma-disturb yung bacteria ron, yung equilibrium ng bacteria sa pati yung last phase, hindi ko na ginagalaw yun. Then, makikita nyo, malinaw naman yung tubig. Then, after nung water, 10%, mga 1/4 nung pan na tinatapong ko, tapos papalitan ko, after nun, nag-a-add ako ng nitrobacta to keep the koi pond na malinis talaga. Mas madagdagan yung good bacteria para malabanan yung bad bacteria. Mas mataas yung good bacteria, mas better. So ilang koi ang nandito sa collection mo, Doc? Right now, dati 18 yan, pero natansya ko mukhang hirap siya sa 18. Kaya 16 ngayon to. 16 koi in 6 tons. In 6 tons. Still, kwento na natin, Doc, anong highest award na nakuha mo ng panda to? Noong 2016, nakakuha ako ng Grand Champion. Tapos netong late na 2023. Sa grow out natin, ano? Itong February, hindi, yung open na tayo. Open. Open. Okay. Actually, ayoko sumali nung time na yun. Dahil yung isda nagkaroon ng sakit. Nagkaroon ng konting sa kaliskis, sugat. Na-injectionan ko naman nung antibiotic at steroid. After 1 week, napagaling ko. Tapos, yun nga, kinonvince mo kung isali uli yan, yung kwan. Pinakain ko siya ng, yung KNT. Hiniwalay ko siya sa isang quarantine tank. Gumanda. Tapos, ano nangyari, Doc? Isinali ko. Ayaw nga ni Glessy nung isali. Pinilit ako ni Glessy isali. Nagkataon, nag-Grand Champion. Nag-Grand Champion pa. Sa anong division nga to, Doc? Miyabi or Sakura? No? Sakura Division, Grand Champion. So in other words, friends in koi, ang ganda ng story, nagkasakit, nagkasugat, inineksyonan, gumaling, at si Doc medyo bet na po to, sabi niya parang gusto niya ipahinga isda, baka wala naman pala. Ayun. So this would be your first biggest major award? Yes, second, yeah. Second na Grand Champion. Okay, Doc, word of advice, kwentuhan mo yung ating mga avid friends, avid collectors na gustong makarating din sa kinaroroonan mo. Sa koi keeping, be sure na tama yung
water quality nyo, yung pagtimpla ng tubig. Alamin nyo kung gaano kalaki yung panyo na dapat yun lang ang inhabitant, yung number of coins, dapat tama lang siya ron sa laki ng panyo, pati size. Tapos, siyempre, pakainin nyo ng good quality food like yung panyo, kayenti. Okay naman Thank yun. you. Tsaka yung cycle ng water, importante rin. Number 1 talaga is you should be a disciplinarian of water quality sa biofiltration system. Thank you so much, friends, for joining us today dito po sa magandang tahanan ni Doc Oy Sebastian. Join us again next week and we will feature yung mga kailangan pong equipment to be able to build a properly and workable koi pond system.